Good day Philippines and good day all over the world. Sa mga tayo lupalop ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga tayo lupalop ng kontinente Miguel Absharot, this is Kuya SMB Vlog. Ngayon mga kaidol ating pag-uusapan, marami po ang natuwa ng mga sponsor supporters ni Daddy Frankie na tinutukan ni Daddy Frankie si Dangdang at pumalis na kay Ansing. Bago natin pagpatuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel Kuya SMB Vlog. Ngayon mga ka-idol, tinutukan na po talaga ni Daddy Frankie si Nanay Chideng. Si Nanay Chideng binigyan ng bahay at sa ngayon naman si Ate Dangdang naman ang pinukusan nila. Pinuntahan ni Daddy Frankie kasama ang pinakamahal na asawa na si Rochelle, of course, sa team Daddy Frankie at ang foreman at pumunta sila dun mga ka-Daddy Frankie upang nakita kung ano ang dapat gawin sa bahay ni Dangdang. Nakalaunan mga ka-idol, nakita na po nila kung magkano magagastos po mga ka-idol. Kaya po mga ka-idol, nang nalaman ng mga sponsor, supporters, malaki po ang impact na natuwa po sila. Kasi sabi pa nga ng mga supporters ni Daddy Frankie, nakakaumay puro lang kay Ansing si Daddy Frankie. Ngayon, nandito na sila kay Dangdang, tuwang-tuwa po. So alam naman na karamihan na marami pong natutuwa kay Dangdang. Marami pong natutuwa, punto. Simple lang po simple lang. Si Dangdang, at natutuwa rin po sila sa pamilya ni Dangdang, hindi katulad kay Ansing maraming request. Yung mga ate niya, yung tatay niya, wala naman, tahimik lang. Hindi si Ansing tuloy as a spokesperson ni Oliver, maraming request. Mas marami ang request ang assistant ni Oliver kaysa kay Oliver, mga ka-idol. Kaya po marami pong nagagalit kay Ansing. Ngayon, marami po ang natutuwa mga ka-idol ng mga sponsors, mga viewers, supporters ni Daddy Frankie. Palakpakan natin ang malaom-laom. Ayan, sa mga nandyan, sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe again this YouTube Kuya SNB Vlog. Pati ako nabubulol na rin. Pati ako nabubulol na rin ako mga ka-idol na malaom-laom talaga. Kasi po mga ka-idol, si Dangdang simpleng tao lang po. Simpleng tao lang pamilya ni Ate Dangdang. Why na ganito si Kuya SMB ka-excited magputin kay Dangdang dahil po nakikita ni SMB na pinanood ni SMB ang video ni Daddy Frankie punto por punto. Nako, grabe ang bait ng panangkapaan ng pamilya ni Dangdang. Palakpakan natin. Hindi katulad sa pamilya ni Oliver na puro lang stress at gulo ang kanilang pinaikot-ikot sa mga sponsor at supporter. Ganun lang po dun mga ka-idol. Sabi pa nga dito ng mga karamihan mga ka-idol, mga viewers, wow, so excited. Talaga. Just lang. Wow, so excited sa paggawa ng bahay ni Tatay Rodolph. Sana maraming mag-sponsor ako kahit mag-share at comment lang muna kahit gipit pa ako ay nagoy na malaom-laom talaga sa mga sponsors ni Daddy Frankie. Okay lang po yun mamano. Ang importante, panoorin ang video ni Daddy Frankie at wag mong iskipin ang ads ni Daddy Frankie. Isa ba yung pati kay Kuya SMB na malaom-laom? Ganun lang po dun. Ang malaking tulong na po yan para kay Daddy Frankie, punto por punto. And of course, sabi pa ng ibang supporters, thank you Daddy Frankie, Aling Rochelle, pagpaayos ng bahay nila Dangdang, deserve sila tulungan. Hindi mapagsamantala. Oo nga, hindi mapagsamantalang pamilya Dangdang katulad kay Born and Sing of the World. Ang pangit naman SMB. And of course, issue din ng ating live stream. Actually mga ka-idol, malaking impact po yun mga ka-idol. Na-share yung mga video ni Daddy Frankie. Kasi kapag may-share niyo yung Daddy Frankie, sumusunod lang naman mga reactor ni Daddy Frankie mga ka-idol. Siyempre, mapapanood din kami punto por punto sa mga shares po ninyo, punto por punto. Ako nagko-content din ako sa ibang mga community para din makilala din. Actually, si Daddy Frankie kilala na po ng Kalingap community. Si Daddy Frankie kilala na rin po ng Techcam community. Dahil katulad po namin, malaking tulong po yan sa community ni Daddy Frankie na lumawak. So alam naman natin na marami nagmamahal kay Daddy Frankie dahil nakikita nila ano ang pagkakaiba ni Daddy Frankie sa ibang charity vlogger na malaom-laom. Palakpakan natin.
Ganun lang po dun mga kaidol. Kaya wag yung sitahin na kung sinong mag-content, halabira. Kung sino mag-react, halabira. Wag niyong sawayin kasi ang importante, maganda at makakatulong kay Daddy Frankie, punto por punto. Palakpakan natin. Ay pagpatuloy natin kay Dangdang mga kaidol kasi yung mga nanay, excited na agay. Excited na malamlaom talaga. Excited na. Sabi pa nga dito, maraming salamat po Mami Rocio sa support kay Daddy Frankie. Saludo ako sa inyong mag-asawa. Oo nga, di ba? Ganun lang po dun. Kasi ang iba, question din ang mga ginagawa nila. Kung ano man ang mga achievements ang nakukuha ng mag-asawa, wala na kayong pakialam po dun. Kasi yung mag-asawa, nagsipag yan. Nagsipag yan. Kaya nakikita sa mga video, nagbilad araw na si Ma'am Rochelle, kahit nasisira ng kanyang kagandahan. Pero, gura lang siya ng gura, halabira. Kahit nasisira ng kanyang beauty dahil sa pagtulong, okay lang po yun mga ka-idol. Doon natin masusukat na huwag naman natin kontrahin. Kasi yung iba naman, ginagawa nila ng issue ang Daddy's Frankie Charity. Ginagamit lang daw yung mga beneficiary sa sariling interest po. Actually para sa akin walang problema po doon mga ka-idol. Importante, hindi si Daddy Frankie maramot. Hindi katulad ng iba dyan. Maramot. Kahit ibang video pinagraramutan na rin. Wag ganon. Share your blessings. Mabuti pa si Daddy Frankie mabuti pa si Daddy Frankie na malaom-laom mga ka-idol Hindi maramot Kung ano man mga achievement again, ang nare-receive nila mag-asawa, ano nila yun ano nila yun yung blessings nila yun, punto por punto. Achievement nila po yun mga ka-idol, nakuha rin ni SMB na malaom-laom. Achievement nila po yun mga punto por punto mga ka-idol. Kung ano mga yaman man yan, kung ano mga nakuha, sa sipag nila po yun. Kung gusto nyo magsipag, hindi gayahin nyo si Daddy Frankie. Ganun lang po doon. Ako, hindi ko kinukontra si Daddy Frankie kasi alam ko nasa ano siya Kahit siya kung ano mang nakukuha niya, at least may nakukuha din. May nakukuha din ng ibang tao. Mula kay Daddy Frankie. Natulong. Kayo talaga mga kaidol. Ang malaking impact po yung mga kaidol katulad nila. Kasi ang DSWD, nakanganga na lang sa misa. Nag-aantay ng oras, nag-aantay ng sahuran, walang ginagawa. Ang laki ng budget diyan na inilaan ni BBM diyan, bilyones ang inilaan diyan sa DSWD pero ngayon nasaan sila? Wala. 'Di ba? Hindi katulad kay Daddy Frankie. Kung hindi kayo tulad kay Daddy Frankie, mapapansin ba si Nanay Chideng? Hindi. Mapapansin ba si Dangdang? Hindi. Mapapansin ba si Oliver? Hindi. Mapapansin ba si Anseng? Hindi. Because of Daddy Frankie, maraming mga taong nakasara ang kinabukasan na binuksan niya ito ng buo at pinalawak pa. Anong ibig mong sabihin na pinalawak? Binuksan niya ang pinto ng mga buhay ni Oliver na madilim noon. Binuksan niya ito. Hindi lang pagbukas kasi ibang charity vlogger hanggang bukas lang. But si Daddy Frankie ba? Binuksan niya ito at pinalawak ang kanyang pag-uunawa at pag-iintindi. Palakpakan natin. Ganun lang po dun mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB. Ay na maraming natutuwa kaya Daddy Frankie. Sa lahat ngayon mga ka-idol, doon natin masusukat, doon natin sukatin. Ruler man yan or ano. Kung ano man yan isusukat. Daddy Frankie ngayon is #1 charity vlogger na pinakamataas ang views. So malaking impact na po yun mga ka-Daddy Frankie na makakatulong nyo sa revenue. Kahit yun lang po mga ka-idol ang may tutulong ng karamihan, sapat na po yun. Basta wag lang i-skip ang ads ng mga kay Daddy Frankie at mga reactor nito punto por punto. Sa tulong nyo na lang din po. Katulad po namin ng mga reactor ni Daddy Frankie is malaking impact na rin po yun to spread. Ikalat ang pangalan niya. Ikalat ang pangalan niya na maayos na balita na maging maganda
ang pag-invite ng iba na gustong pumasok sa community ni Daddy Frankie. Palakpakan natin. Ganun lang po dun mga ka-idol. Yun lang po ang purpose po doon. Kaya po dito, sa tulad ka sa mga nag-comment dito kay Nana Ati Adangdang, na marami po ang natuwa ng mga sponsor. Sabi pa nga dito ng karamihan, salamat Daddy Frankie kahit namin hindi kahit di ka namin kilala, mahal na namin ang buong team ninyo at sa inyo na rin pong mag-asawa. Pagpalain kayo ng itaas. Ibig itaas, may kapal. Sabi pa nga dito, wow, nakaka-excite naman ang bahay ni Dangdang. Napakabuti din ni Daddy Frankie. Pag nagpapabahay, di basta-basta nakaka-quality. Yes, quality talaga, hindi bahay-bahay lang. Walang quality. It means quality. Mabilis masira. Excuse me. Wala siyang ganon. Kaya, lahat ng committee, Tekram, Kalinga, pinili ko talaga ang Daddy's Frankie community. Punto por punto, palakpak. Kasi nakikita ko dito kay Daddy Frankie, yung sinseridad at tunay na malasakit. Hindi lang puro lang tulong-tulong na wala namang masyadong Alam nyo na yun. So, mahirap na i-mention dito. SMB, wag kang tumawa, kaya latang ngipin mo bungala. Right? Sabi pa nga dito, salamat Daddy Frank at magpapagawa ng bahay bahay nila Dangdang at Tatay Rudolph. Oo. Thank you Mami Rochelle at very supportive kayo. Of course, believe ako, gusto ko lahat ng mag-asawa ganun supporting each other na malaom-laom. Even yung magkakapatid dapat supportive din. Hindi katulad kay Ansing at saka si JJ, hindi supportive. Sabi pa nga dito mga ka-idol, sabi pa nga dito, excited po kayo na bahay ni Dangdang na maayos para kay tatay maging maligaya sila. Tumpak, sabi pa ng mga pasyente doon sa aking binantayan, pakak. Diba? So marami pong na-accept. Saya naman may isa pang beneficiary ni Daddy Frankie na natulungan niya. Ayan ay si Tatay Rodolph at Dangdang. God bless. Yes po. Palakpakan natin ulit. O maraming natutuwa dahil hindi po rin nakaka-good vibes. Ganun lang po, mabuhay lagi ang Team Daddy Frankie, the best talaga. More blessings Daddy Frankie, Mamaling Rochelle at buong team. God bless you po. Oo. Ang gusto ni Ma'am Rochelle, dikit-dikit lang sila ni Daddy Frankie. Kasi alam naman natin na kapag pupunta simula ng pagpunta doon ni Daddy Frank kay yung dancing ba? Pagpunta ni Daddy Frank kay Ansing, baka sinabi ni Ma'am Rochelle, nako, ando naman si Ansing, padikit-dikit naman ito kay Daddy Frank. Tapos baka napansin ni atin lang tawag yung sabihin kay Ma'am Rochelle. Atin lang tawag ka na. Tapos sasabihin, nako, lagi naman nakalipsik si Ansing kapag nakikita si Daddy Frank. Nawalaw nagselos na si Ma'am Rochelle kay Ansing. But don't you worry, ma'am, maganda ka pa naman kay Ansing na malaom-laom mo. Bero lang, oy. Seryoso naman yan. Baka doon lang. Di ba simula noon na nagsimula, SMB, ikaw SMB maayos ka. Di ba ganun lang naman, siyempre, kahit mag-asawa, kahit yan, hindi talaga may iwasan magselos para sa kanila, hindi, pero sa deep inside, nako, wag kayong kukontra dyan, totoo yan. Lalo yung mga kili, nagsusugpo yung kili, nagaganon-ganon. Na malam-lam, silusa yan. Yan si Frida. Ma'am Frida Lano, silusa yan daw, sabi nila. Ayan, just love boy, baka kayo O di ba po mga kaidol, sabi pa nga, hello po Daddy Frank, Ma'am Rochelle, sa buong team. Saludo po ako sa inyo, napakabuti nyo po. Lord, God, pagpapabalik sa inyo, pagpapala. Actually mga kaidol, seryoso na tayo. Si Daddy Frankie ang naging tulay at naging daan para sa mga mahihirap mas mahirap pa sa mahirap, katulad kay Oliver, sa mga beneficiary lahat nila punto por punto.
Dahil kay Daddy Frankie na napaliwanagan, nabigyan ng ilaw ang madilim nilang kapalaran sa tulong ng mag-asawa. Ganun lang po dun mga ka-idol. Hmm. Kasi ang iba po dyan mga ka-idol, ang iba po mga ka-idol, hanggang tulong lang pero wala silang word ng malasakit at pagpapahalaga na pinapakita sa mga beneficiary. Ganun lang po doon natin makikita mga ka-idol. Why na marami nagmamahal? Kasi nakikita, unang-una, lahat ng mga charity vlogger, si Daddy Frankie lang ang walang issue. Tama ako? Please comment section below. Wala siyang issue regarding sa mga... Kasi transparent po si Daddy Frankie, malaom-laom. Transparent po siya. Hindi siya katulad ng iba, hindi transparent. Yung po ang makakaganda kay Daddy Frankie. Tsaka yung na karisma niya. Kasing lakas ng karisma ni SMB na malaom-laom. Ay, okay! Isinama pa talaga sarili mo, SMB. Mahiya ka naman. Hindi, pero lang yung mga ka-idol. Baka mainis kayo sa akin. Anyway. Ganun lang po dun mga ka-idol. Sabi pa nga, nakaka-proud naman ang Team Daddy Frankie. Sa sunod, ang natutulungan ng pabahay para sa mga nangangailangan. Salute. Opo, Oo. Maraming salamat po Daddy Frank and Ma'am Rochelle team. And of course, kay Ate Dangdang naman ang ayusin. Yes, of course. Alam naman natin. Actually noon, ang ibang mga supports nag-aaraban na. Puro na lang kay puro na lang kay Anseng, kaya nagkakagulo. Anseng, nakakaumay panoorin. Reklamo sila. Ganyan. So alam naman natin mga ka-idol na hindi pa accomplish yung bahay ni Oliver. Alam ba, iwan po yun. Ngayon, okay na, maayos na, nablisingan na malaom-laom, halarong punyero nga malaom-laom, nablisingan na, ayan, dito na. Ano masasabi nyo? Di ba? Antay lang, kasi proseso po yan, inaano lang ni Daddy Frankie, iniintindi din. Mabuti nga may ganun si Daddy Frankie na ugali, na marunong siya makidaloy ng hangin. Marunong siya makibalansin ng sitwasyon. Marunong siyang makisama ng tao, palakpakan natin. Marunong siyang ganun. Hindi katulad ng ibang charity vlogger dyan. Kung ayun na, Didma. Didma. Diba? Yung ganun yung point ni Kuya SMB. Hindi ganun. Mag-antay po. Yung sinabi nila, yung mga ibang materialis daw kay sobra kay Oliver, ilipat na lang kay Manay Chideng. Paano malilipat yung mga ka-idol na hininga ni Ansing? So yung po mga ka-idol nangyari. So okay lang din, total hindi rin na siguro magagamit, di ba? Kasi binilhan ni Daddy Frankie si Nanay Chideng ng bahay kubo kahit munti, di ba? Binilhan ni Daddy Frankie si Nanay Chideng ng bahay kubo. Sapat na para sa akin, sapat na po yun. Kasi total, isa lang naman siya. Dahil pinabayaan, alam naman natin, yung issue kay Nanay Chideng, pinabayaan ang kanyang mga anak. Yung pinaaral niya, kursusong pamangkin, pinabayaan si Nanay Chideng. Iniwan na hanggang figuro, parang pinabayaan, nag-aantay na sila hanggang mamatay si Nanay Chideng. Nasaan yung kanilang concern? Nasaan yung kanilang worry? Hindi man lang sila konsensya na yung matanda na yon, si Nanay Chideng, ay nagpaaral sa kanila kung anong si Nanay Chideng ang naglagay sa kanila kung anong kanilang kalagayan ngayon. Tama ba ako? Ganun lang po dun mga ka-idol. So iba-iba talaga ang attitude ng tao punto por punto. Kaya yung po mga ka-idol, ang nangyayari po dito. Kaya diba, sabi ko sa iyo, magkakapatid, iba-iba din ang ugali. Katulad kay Ansing tsaka kay JJ. Iba-iba yung ugali ng magkakapatid, iba-ibang ugali na lang ng mga tao. Ganun na lang. O hindi katulad ng family ni Nilandang, mapagmahal sa pamilya. Mahal ang isa't isa. Hindi katulad kay family ni sorry, this word na kinumpara ko sila, na yung word na love, wala eh. Kasi pinairal nila, nasa isipan na yung inggit sa isa't isa. Inggit sa isa't isa. Yun ang pinapairal sa kanila. Ay nako, maling-mali po yung mga ka-idol. Dapat iwasan yung inggit sa yung kapatid.
Kung anong mga blessings, kung anong mga achievements, anuman ang mga tagumpay ang makukuha ng iyong kapatid, maging masaya kayo. Kasi balang araw, matutulungan ka rin yan. Gano'n lang po, huwag kang mainggit, huwag kang mainggit sa iyong kapatid. Magpasalamat ka na lang. Ah? Total, kung ano man ang magiging estado ng iyong kapatid, ng mga tagumpay niya makukuha, balang araw magiging proud din po kayo. Baka sabihin, kapatid ko yan, mahal ko yan. Di ba yung ganun? Nandun yung worry, nandun yung compliment, para kahit papaano doon natin masusukat yung love ng kapatid sa isa't isa. Ayun po mga kadadis Frank, again sa mga bagong pasok mo mga kaidol, ang alam ko na lahat masaya dahil ang rinirequest ng karamihan na they are so excited na pagbigyan ng priority ni Daddy Frankie na si Dangdang rather, at saka si Nanay Chideng nabigyan na po ito. Lalo kay Nanay Chideng nabigyan na bahay kubo ni Daddy Frankie. Big chick po yan, maraming impact po ang natuwa po. Of course ngayon, focus na po sila pag-renovate sa bahay ni Dangdang punto por punto. Marami pang natuwa. So alam mo naman karamihan na marami nagmamahal kay Dangdang punto por punto dahil simpleng tao, tahimik, na mabait punto por punto. Again, sa mga nandyan mga kaidol, sa mga bagong pasok sa aking premiere ngayong gabi, please don't forget to subscribe also this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Humihingi pa ako ng pamanhin at tulong din po sa inyo mga kaidol na ito, malaking impact na po yan sa katulad po namin as a reactor ni Daddy Frankie, na wag i-skip ang ads. Malaking tulong na rin po ito sa aming channel punto por punto. So masaya po kami mga reactor dahil winelcome nyo po kami na i-spread ang pangalan ni Daddy Frankie sa tamang pamamaraan punto por punto. Akin lang naman dito, ang mission ni Kuya SMB, magkaisa, magtulungan para maging solido-pulido kay Daddy Frankie community sa tulong po ninyo. So alam naman natin na kayo ang nagbibigay kulay ng community ni Daddy Frankie. And of course, basta nasa katwiran at nasa tama, ipaglaban mo. Again, sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado, punto por punto, pak na pak, and full na full. Magilaw shoutout sa inyong lahat. God bless. Sa especially sa patuloy sumusuport sa akin, ang mga taga-US, puto nagmamahal sa mga reactor ni Daddy Frankie. Maraming salamat sa iyong pagtangkilik sa amin, punto por punto, sa pangalan ng marami nagmamahal, Daddy Frankie. God bless. Mabuhay tayong lahat. Love you all.